Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. In the RV. Sa videong ito na ini-upload ni user 432, ito ang nag-iisang video sa account niya para ibahagi ang nararanasan niya. Hindi nga daw ito ang unang kababalaghan na nagaganap sa RV truck. Makailang beses na siyang may nakikitang kakaiba dito, lalo na sa gabi. Kung ano ang tinutukoy niya, panoorin. Vivo solo en mi casa, salí para afuera y la puerta se empezó a mover sola. Miren, 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 miren. Pero nadie me cree cuando les digo. Nadie me cree. No hay nadie ahorita ahí. Vi que se asomó algo y... Ese es mi perro, pero mi perro no puede alcanzar a hacer eso. Se apagaron las luces y están prendidas. Sa simula pa lang ng video, na-zoom in niya ang camera. May anino kang makikita na pumasok sa pinto ng RV. Sumilip pa nga ito ng mabilis na parang nakita nito ang nagvi-video bago ito muling pumasok sa loob ng van. Matapos nun ay makikita mong paulit-ulit na nagbukas ang pinto ng sasakyan. Tuwing sasara ang pinto ay makikita mong nakasilip sa kanya ang shadow entity na to. Matapos nun ay isa-isa nang namatay ang ilaw sa loob ng van niya. Ayon pa nga sa uploader, he lives alone kasama ang aso niya. Kaya wala daw siyang idea kung sino o ano ang nakita niyang anino na pumasok sa RV niya. Ang sabi ng iba sa comment, hindi naman nga daw nag-react ang aso sa entity, pero dapat nga lang ba niyang i-disregard ang nangyari? Bukod pa dito, bago niya i-cut ang video, hindi napansin ng uploader na sinilip din pala siya ng shadow entity na to mula sa bintana sa taas ng van. Makikita mo na nahawi ang kurtina ng mag-isa. Kung ganoon, aware nga ba talaga ang dark presence sa kanya? Ito ba ay masamang espiritong sinusundan siya? Ikaw na ang bahalang magpasya. Light object. Ang pamilya ni Torres ay naninirahan sa farmhouse na nakapagitna sa napakalawak na lupain. Tanging mga puno sa malayo ang makikita mo mula sa bahay nila at niwala kang ang maaaninag na kapitbahay mula dito. Para nga silang naka-isolate sa mundo hanggang sa isang gabi. Bigla na lang silang nakarinig ng ingay sa labas ng bahay. At nang labasin ng asawa ni Elena ang sanhi ng ingay, ito ang nangyari. Sa video kung saan makikita mo ang nakaturong arrow,
May light object na lumabas sa harapan ng itaas ng puno. Makikita mo itong gagalaw-galaw at halos nagbe-blend in nga ito sa paligid nito. Makikita mo din na parang nagtago nga ito sa likod ng puno nang lumabas ang asawa ni Elena sa bakuran nila. Parang nakikipaglaro ng hide and seek. Ayon pa sa kanya, tanging sa camera mo lang nga daw ito makikita at hindi ito nakita ng asawa niya. Ang light object ba na ito ang may kagagawan ng ingay na narinig nila? At ano sa tingin nyo kung ano ito? Spiritual being? An elemental creature? Or is it something else? Hanggang ngayon ay wala pa din silang maibigay na sagot sa nangyari. At kung ano man yun ay magiging isang palaisipan na lang para sa kanila. The Glitches. Isang residenteng nakatira sa high-rise building ang nagrereklamo sa management dahil noong June 5, papunta na sana siya sa kanyang trabaho ngunit nang malapit na siya sa kotse niya. Nakita niyang may sira na ito at may malaking dent sa gawing gitna ng sasakyan. Dahil dito ay nagdemand siya na kunin ang CCTV footage noong gabi ng June 4. At nang mapanood niya ang nangyari, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Sa kung anong dahilan ay bigla na lang nakupi ang harapan ng sasakyan kahit wala ka namang makikitang ibang bagay na dumaan doon. Bigla na lang itong nasira na parang may matigas na bagay ang pumailalim sa kotse at na-damage ang sasakyan. Pero as you can see, parang nag-morph na lang ito ng mag-isa. Walang kahit na anong bagay ang bumangga dito at niwala ngang sasakyan na dumaan nang mangyayari to. Sa picture, makikita mo ang tindi ng damage ng kotse, ngunit wala ka din namang makikitang pumailalim doon. Paano mo i-explain ang ganitong pangyayari na bigla na lang nakupi ang isang bagay ng walang dahilan? Tatanggapin kaya ng insurance niya ang paliwanag niya na kusa na lang itong nasira? And bukod sa glitch na ito sa Matrix, isa pang video ang kumalat sa internet kung saan napapakamot na lang ng ulo ang mga nakakapanood nito at napapatanong kung paano nangyari yun. Sa video namang ito na ibinahagi ni Erica Sanchez, tignang mabuti ang nangyari sa front door niya. So then I step out, watch, look. Right there. Boom. They came out of nowhere. They just appeared. So like, there was like nothing on the floor right now? Nang lumabas ang asawa ni Erica sa porch nila kasama ang mga in-laws niya, nang bahagyang mabitawan ang pinto at bago pa lumabas ang isa nilang kasama, makikita mo na bigla na lang nag-materialize ang salamin sa paanan nila. Tulad ng nabanggit ng video, it just suddenly appeared out of nowhere. Ang paliwanag ng iba, mabagal lang ang frame rate ng camera kaya nangyari ito. Pero madami din ang hindi sumang-ayon dito dahil kung frame rate ang problema, magiging parang staticky ang video compared sa kung paano lumabas ang salamin ng ganun sa video. Naniniwala ba kayo na glitch nga lang ito sa camera? Or is there something really weird going on? Fate Trap. Umuwi si Dakota na sobrang puzzled sa nakita niya nang makarating siya sa bahay niya. Hahayaan ko na lang na sa kanya manggaling kung ano ba to. Tignan. For the love of God, I need help. I got home 2 hours ago, and there's a limb just floating in the air. And I've been all over Google. I can't figure out for the life of me what the hell is going on. It's just... Hold on. It's just floating there. As far as I zoom in on here. But I can't figure it out. It's just floating.
Google's like talking about spider webs and all kinds of stupid crap. But it rained here like shortly after I got home, and it's still there. Like, it doesn't make any sense. Like, I just can't figure it out. Sa gitna ng maluwag na bakuran ni Dakota, may nakalutang na nabaling sanga ng puno. Malayo ito sa ibang puno at madali mo nga itong makikita dahil nag-iisa lang itong nakalutang sa paligid. Sa nagsasabing sumabit lang ito sa sapot ng gagamba, imposible nga daw ito dahil umulan pa noon nang makauwi siya, at kung totoo man yon, gaano katibay ang sapot na yon para hindi masira ng ulan at para mapanatili ang ganong sanga sa ere. Para ipakitang walang ibang andon ay pumunta nga si Dakota sa mismong ilalim ng lumulutang na sanga. What the? I need help. I done talked to one of my neighbors. He is dumbfounded. I've done thrown stuff at it and I can't hit it. It just seems like it goes right through it. But what the crap? Look at it. Like, I ain't making nothing up. It's like 20 feet in the air. Maybe 30. I don't know. I ain't good at distance. But it doesn't make sense. Somebody help me. Mapapansin mo na may kataasan din pala ang nakalutang na sanga, at kahit na nga binato nga daw ito ni Dakota, hindi pa din niya ma-figure out kung ano ang nagpapalutang dito. Kahit nga daw ang mga kapitbahay niya ay hindi makapaniwala sa nangyayari, at ganun din ang reaction ng aso niya. My dog's weirded out. Even my dog knows something ain't right, man. You okay? May mga nagsasabi na ito nga daw ay fate trap. Ito ay ang magical o deceptive element ng nature para ilure ang mga tao papunta sa fairy realm. Pero ano sa tingin nyo? Nakakatuwaan nga lang kaya ng elemento si Dakota, o may mas simpleng paliwanag sa nangyari? Ikaw na ang humusga. Vape Shop. Nito lang March 11 sa Vape Shop na nagbabahagi ng video na si Edmond Jorial. Gabi na noon at sarado na ang shop niya. Bandang 9:00 ay makikita mong tahimik pa ang shop. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, isang kababalaghang hindi niya inaasahan ang mangyayari. Pagdating ng lagpas alas 10 ng gabi, bigla na lang naglabasan ang mga orbs sa loob ng shop niya. Makikita mo pa nga na tinatrack ng CCTV niya ang movements ng mga orbs. Kung ano man ang mga ito ay nadedetect ng camera ang mga movements nito. Then ilang sandali pa, may maririnig kang metallic sound, at matapos noon, bigla na lang violenteng tumaas ang steel door ng mag-isa. Ang nakakapagtaka dito, nang bumukas ang steel door ay wala ka namang makikitang nagbukas nito. At kapag nakababa ang ganitong harang, kailangan mo ng puwersa para maitaas to at hindi ito kusang nagbubukas ng mag-isa. Kung ganoon, may hindi kaya nakikitang puwersa ang may gawa nito? Ang mga orbs kaya na nakita sa loob ng shop niya ay mga espiritong nananahan sa loob ng shop niya. O ito ay maaaring dust lamang. Is his vape shop haunted?
Nasa inyo na ang pagpapasya. Into the ocean. It's just a normal day for Melissa and her husband habang nagha-hangout silang dalawa sa Hilton Head Beach when out of nowhere, biglang may babaeng lumapit sa kanila para daw picturean silang mag-asawa. Nang tumanggi ang dalawa, naglakad ito papunta sa dagat. Ito ang sumunod na nangyari. This lady comes up to us, asks us if she wants us to take a picture of us, and then and she disappears in the ocean with two dead things hanging from each side of her. I have to stay and watch out. We see outside. Do I show what the ring is, or it ain't deep? And she's by herself. It's not really small. I mean, they must know this water. You know what I'm saying? Jeremy, you don't know the water. You don't know. She's standing up. She's in like below the grave on the house. Jeremy, call the sharks around. Is she coming back yet? That was very, very dumb. It might be her home. How bullshit is that? Jeremy, she might turn into a mermaid. Just wait a minute. Where is it? Do you see her still? What did she have in each of her hand? A dead fish? Did she go under? Jeremy, she's gone. Jeremy. Jeremy, she's gone. Jeremy, she's gone. Jeremy, she's gone. Makikita mo ang babae na naglakad ng dire-diretso sa dagat. Hawak ang dalawang patay na isda sa magkabilang kamay niya. Nagpatuloy ito sa malalim na parte ng tubig. Kung titignan, nakakapagtakang hindi siya naaapektuhan ng alon ng tubig. Hindi mo siya makikitang nagsasway ng front to back or side to side kahit medyo may kalakasan ang alon sa dagat. Bukod doon, habang lumalayo sa pangpang ay tila mas umaangat pa siya sa tubig. Hindi nga kalaunan ay nawala ang babae. Hinintay nila Melissa na mag-surface ang babae at sa buong span ng video, hindi na nga daw nila nakitang umahon ang babae sa dagat. I am not leaving here until I see this woman. Come on, look at her. They're not even videotaping. Like she's gone. She's gone. Do you see her anywhere, honestly? Okay, it's been 3.5 minutes and this lady is nowhere to be found. Alright, I'm about to shut this off. It's been 5 minutes and 20 seconds. And there's still nobody ever came back. I mean, Jeremy, we cannot leave and there's something out there. We can't leave here. Like, we have to go tell somebody for help. No, What do you mean? She was a human being. She went out there. I didn't know she was human. Masasabi mo bang nasa matinong pag-iisip ang babae dahil sa ginawa nito o maaaring totoo nga na si Rena ang nakunan niyang babae? Makalipas ang ilang araw ay kinaontak din ni Melissa ang mga polis tungkol sa nasaksihan niya. Ngunit mas lumalim lang ang misteryo tungkol sa babae dahil ayon sa mga polis, walang missing person report sa area. Kung ganoon, ano kaya ang totoong nangyari sa babae? Did they witness a living mermaid going back to its natural habitat or a person committing suicide? Hanggang ngayon wala pa din tayong certain answer tungkol sa kalagayan ng babae. Pero katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com.
at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.